Ephesians chapter 5, verses 22 na lamang po ang ating pong basahin hanggang 33. Ephesians chapter 5. Okay, nakita na po ba isang malakas at masaya? Amen. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 22, kayo po sa 23. Sabay-sabay po tayo sa verse 33. Verse 22, wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Verse 23, kayo po. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands and everything. Verse 25. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it. That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Verse 27. That he might present himself from his church, not having spot or wrinkle, or any such thing, but that he should be holy without blemish. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. Verse 29. For no man ever hates his own For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. 31. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined to his wife, and they two shall be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Verse 33 altogether, ready, read. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife even as himself, and the wife see that reverence for her husband. Tayo po lahat ay umako, pumikit, tayo po manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Muli sa umagang ito at sa bawat araw, patuloy ka namin pupurihin, pasasalamatan sa iyong kabutihan, katapatan sa aming pong buhay. At higit sa lahat, salamat po Ama sa buhay na walang hanggan, kaligtasan na iyong pong kaloob sa amin, sa katubusan, kapatawaran ng aming pong mga kasalanan. Salamat na ang aming pong Panginoong Jesus ay namatay doon sa krus upang kami po ay bigyan ng kaligtasan, bigyan ng katiyakan ng langit, bigyan ng buhay na walang hanggan. Sa umagang ito, kami po ay lumalapit sa inyong pong harapan. Patawad kami sa aming pong pagkukulang, mga kasalanan na nagagawa sa iyo, sa isip man ito, sa salita at sa gawa. Patawad po, Banal na Espiritu, at dalangin ko po aming Diyos, pakalinisin mo po ang aming pong puso at isipan. Ihanda mo po ito sa pakikinig ng inyong pong banal na salita. Nawa ito po aming pong matanggap ng may kagalakan at kamaluwag sa aming pong puso. Salamat po na ito po ay patuloy na nagbibigay sa amin ng lakas ang inyong pong banal na salita. Salamat sa patuloy mo pong paggabay sa amin, pagbibigay ng mga biyaya, blessings na amin pong tinatanggap. At dalangin po na ang buhay na ito patuloy mo pong gamitin sa inyong pong kaluwalhatian, sa paglilingkod po sa inyo. Muli, itago ko po ako sa inyong pong likuran. Ikaw sa makita, maluwalhati at maparangalan. Dalangin ko po aming Diyos, patuloy po kayo magligtas sa bayang ito na mataas na kahoy. Patuloy po pong pagpalain ng bayang ito at pangunahan ang nanunungkulan po dito. Salamat po, Banal na Espiritu. Katukin mo po ang puso ng bawat isa. Mangusap po kayo at dalangin ko ang mga kapatiran na nanlalamig na sila po ay magbalik loob po sa inyo at magpagamit, maglingkod. At dalangin ko po yung kagalingan ng mga kapatiran na mayroong pong karamdaman. Gaya po ni Sister Mylene, dalangin po namin, pigbuhin mo po siya ng inyong pong makapangyarihang kamay, bigyan pa po ng kalakasan, kalusugan, kagalingan sa kanyang pong karamdaman. Salamat po Ama, at nawa po Panginoon, patuloy na itaas ang iyong pong pangalan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pwede na po po. Mga kapatid, mga minamahal, mayroon po tayong Sunday School. At sabi nga po ng Bible sa Matthew 28 verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. So, mayroon tayong Sunday School. Ito po ay malaking tulong sa ating pong pananampalataya.
At mayroon po tayong Sunday School upang yun nga, palakasin, patatagin ang ating pong pananampalataya. Meron tayong Sunday School upang patuloy pa nating malaman kung ano yung kalooban ng Diyos. Patuloy nating malaman pa yung mga turo ng salita ng Diyos. Yun po ang kahalagahan ng Sunday School. Kasi ang sabi po ng verse 20 ng Matthew 28, teaching them to observe. So talagang ituro sa lahat ng miyembro yung kung ano ang mga turo ng salita ng Diyos. Sa ating pong buhay, kulang pa ang ating pong nalalaman. Kaya ang Sunday School po, ito po ay programa ng Diyos, hindi po ng pastor, kundi ito po ay programa ng Diyos para ang mga mananampalataya ay tumibay. Kasi ang sabi pa ng Bible dito po sa Ephesians chapter 4, tingnan nyo po. Ephesians chapter 4 verse, verse 14. Sabi po dito, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. So mga kapatid, mga minamahal, sa Sunday School, ay doon po tayo tinuturuan pa ng mga doktrina. Doktrina, ibig sabihin po niya, katuruan po yan ang salita ng Diyos. Katuruan ng Diyos, hindi ng tao, hindi ni pastor. Kaya doon po ay tayo po ititibay sa ating pananampalataya. Kaya meron po tayong Sunday School. At ang Sunday School, I pray na pahalagahan po natin ng Sunday School. Pahalagahan po natin. At nagsisimula po ang ating pong Sunday School tuwing alas 9. So ito po ay programa ng Diyos. At sabi po ng 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So sinabi po doon, rightly dividing, na talagang matuwid natin ibahagi yung salita ng Diyos. Kasi sa totoo lang po, ang iba po ay nagtuturo, misinterpretation po yon. Dala ay Bible, salita ng Diyos, pero nagkakaroon po sila ng misinterpretation. Maling pagkaunawa. Kaya mga kapatid, pahalagahan po natin ang Sunday School. So, at sa Sunday School nga po, ako po'y talagang pumipili pa ng mga ma-assign na magiging teacher sa Sunday School. At meron po talaga naka-assign na Sunday School teacher, kaya lamang wala naman silang estudyante. Walang maturuan. Kaya I pray mga kapatid, pahalagahan po natin. So ngayon po, babalik na po tayo ngayon dito sa ating pong mensahe ng Diyos this morning. Sabi po na Ephesians chapter 5 verse 23, tingnan niyo po yung pong Bible sa 23. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Ang title po ng mensahe ngayong umaga, mga kapatid, mga minamahal, husband, pillar of the house. So, ang asawang lalaki o ang tatay ay haligi ng tahanan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, bilang isang haligi, hindi po talaga madali. Kaya mga kapatid, bago tayo mag-isip na tayo manligaw, bago natin gawin ang isang bagay, pag-isipan muna natin yung responsibilidad na nais nating pasukin. Sapagkat ang pagiging haligi, pagiging tatay ng isang tahanan ay hindi po madali. Kaya talagang ang pag-aasawa ay hindi po katulad ng isang kanin na kapag ikaw ay napaso ay pwede mong iluwa. Ang kanin pwede mong iluwa. So yung kape kapag napaso ka at mainit pwede mong iluwa. Pero ang pag-aasawa ay hindi mo na siya pwedeng ibalik. Pagkatapos mong gamitin, ibabalik mo na. Ganun ba yun? So ang pag-aasawa ay hindi po katulad ng kanin na kapag napaso ay pwede mong ibalik. Ang sabi po ng Genesis chapter 2, 18. Tingnan po natin ang Genesis chapter 2 verse 18. Ano po sabi po ng Bible? Genesis chapter 2 verse
18. Para sa akin. Para sa sige, para sa akin. Okay. So verse 18, tinan niyo po yung pong Bible sa verse 18. Sabi po dito mga kapatid, "And the Lord God said, it is not good that the man should be alone." Kaya talagang dinisenyo sa lalaki ang magkaroon ng kapartner. So, then, I will make him an helpmeet for him. So, yung mga asawa ay helpmeet, katuwang. So, kaparehas o kasama sa bawat araw. So, katuwang po yun, helpmeet. Na talagang ang asawa ay hindi po yan punching bag. Diba? Kasi talagang marami nangyari doon sa mga babae na asawa ay naging punching bag. So, kaya mga kapatid, doon sa mga tatay po dito, ang inyong pong asawa, yan po ay katuwang. Regalo ng Diyos. Amen po ba? Kaya talagang ibinigay ng Diyos yan sa inyo. Malinaw na talagang yan po ay iingatan. Verse 21, tingnan nyo po. "And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam." So binigyan ng Diyos na mahimbing na pagkatulog si Adam. And he sleep. So natulog si Adam and he took one of his ribs. Kinuha ng Diyos ang isa sa kanyang mga tadyang and closed up the flesh. So sinarhan o sabihin natin pinagaling ng Diyos yung tadyang na ito instead thereof. Verse 22, "And the rib which the Lord God hath taken from man made he a woman, and brought her unto the man." So mga kapatid, ang ibinigay ng Diyos kay Adam ay babae. Hindi lalaki. So babae ang ibinigay. Kaya talagang bawal sa Bible, bawal sa batas ng Diyos yung mga same-sex marriage. Diba? Bawal yun. So ang babae ay nilikha ng Diyos para sa lalaki, ang lalaki ay para sa babae. Verse 23, tingnan niyo po. "And Adam said, This is now bone of my bones." So ito ngayon ay aking buto ng mga buto, and flesh of my flesh, laman ng aking laman. That she shall be called woman. So siya'y tinawag na babae, hindi po transgender. Okay? So hindi po transgender, kundi talagang babae. So and then because she was taken out of man, sapagkat siya'y kinuha mula sa lalaki. Kaya mga kapatid, mga minamahal, nakakalungkot lang talaga na itong salita ng Diyos ay binabali na ng tao. Itong utos ng Diyos ay pinapalitan na ng tao. Kaya sana mga kapatid, isama natin ang ating sarili doon sa tunay na church na itinatag ng ating Panginoong Jesus. So balikan po natin ang Ephesians. Tatlong bagay po ang ating po titingnan po dito sa Ephesians chapter 5 sa ating pong binasa from 15 to 33. Tatlong bagay. Una, sabi nga po ng verse 23, "Husband, love your wives." So makikita po natin dito yung the role or the calling. Ano ba yung papel na gagampanan? Yung tungkulin na gagampanan ng asawang lalaki. Amen po ba? So the calling. Una, sabi po dito sa verse 23, sabi po, "For the husband is the head of the wife." So ang lalaki ang ulo ng asawa. So sabi, para bagang kung saan babaling ang liig, doon din ang so, ang ulo, ang siyang head. Ulo nga eh. Okay, so, English natin nagamit pa. So, titingnan po natin dito yung the role or the calling of the husband. Una po mga kapatid, mga minamahal, bilang ulo ng tahanan, bilang ulo ng kanyang asawa, he will lead them to Christ. Yun po ang unang tungkulin ng mga tatay. Kaya salamat sa mga tatay na nandito ngayon, na kasama ang kanilang asawa, kasama ang kanilang anak. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, sana tayo po
bilang tayo yung mga tatay, kayo lang, hindi pa ako, kayo lang. Okay. So, sana i-encourage ninyo ang inyong asawa, i-encourage ninyo ang inyong mga anak na talagang sila ay makasama sa pagsamba tuwing araw ng linggo. So, ito po ang inyong pong role na talagang your role is to lead them to Christ. Your role is to lead them to church. Kung bakit meron pong church, kung bakit nandito ang church, ay upang sama-sama ang isang pamilya. So ito po ang role ng isang tatay. Kaya nga po ang sabi po ni Joshua sa Joshua chapter 24 verse 15, "But as for me and my house, we will serve the Lord." So hindi niya sinabing, "I will serve the Lord." Maaaring sinasabi po natin na talagang ang paglilingkod ay individual. Ang paglilingkod ay talagang tayo individual na haharap sa Panginoon. Pero sana, kay gandang makita na talagang mula kay tatay at kay nanay kasama ang mga anak. "But as for me and my house, we will serve the Lord." Kaya sana mga kapatid, mga minamahal na doon, na huwag natin kalilimutan, ito ang ating role. To lead them to Christ, to lead them to church na akayin. Kaya nga sabi ng Bible sa Proverbs 22, verse 6, "Train up a child in the way he should go." Hindi naman po laging pastor ang magtuturo sa inyong mga anak. Paano kapag hindi na kaya ng pastor? Diba? Paano kapag sobrang dami na ng member? So nandyan ang mga tatay na talagang aalalay sa kanyang asawa at magtuturo sa kanyang mga anak. "Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it." Kaya unang-una na magtuturo sa kanyang anak ay ang tatay. Unang-una na mag-encourage sa kanyang asawa ay ang tatay. So mga kapatid, mga minamahal, this is the calling of the husband. Kaya Brother Raymond, salamat na kayo nandito ngayon, kasama namin, at nandyan ang iyong mga anak. So ito ang tungkulin ng isang tatay. Ang tatay ay hindi lamang provider ng mga pagkain. Ang tatay ay hindi lamang provider ng pera. Ang tatay ay hindi lamang provider ng mga gamit sa bahay. Kundi ang unang-unang gampanin o tungkulin ng tatay ay maging spiritual leader. To lead them to Christ, to lead them to church. At ang sabi nga po ng 2 Timothy, tingnan po natin ang ating pong Bible, although dito sa Timothy, ay hindi tatay na nakapag-encourage, hindi tatay na nakapagturo kay Timothy. Pero si Timothy, sabi po dito sa 2 Timothy chapter 3, verse 15, I think. Tingnan nyo po sa verse 15. "In that from a child thou hast known the holy scriptures." So si Timothy, simula sa pagkabata, ay tinuruan ng salita ng Diyos. Kaya sana sa inyong pong mga tahanan ay mayroon talagang pag-aaral. Ang tatay ang mangunguna, magtuturo sa kanyang anak. Kasi kung lahat ng mga tahanan dito pupuntahan ko na bagong matulog, di ba? Halimbawa, doon kina Brother Jason, na pupunta ako doon ng alas 9 ng gabi para mag-devotion. Di ba? So hindi na po sa akin yon. Yun po ay kulin na ng tatay ang mag-devotion sa kanyang asawa at anak. So sinasabi po dito, "In that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus." So ito po ay tungkulin na po ng mga tatay o ng mga nanay o ng magulang. Turuan ang kanilang mga anak. Na sana pagkagising sa umaga ay meron po kayong pag-aaral ng salita ng Diyos. So this is the calling, this is the role to lead them to Christ, to lead them to church. And then another role ng isang tatay, balikan po natin ang Ephesians chapter 5, verse 25 and 28. Verse 25 and 28. Ano po sabi po dito sa verse 25? Sabi po ng verse 25, "Husbands, love your wives." Na talagang tungkulin
ng asawa ay mahalin ang kanyang asawa. And then nasabi po dito, even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Na talagang kung bilang nagmamahal, di ba? Bilang nagmamahal ay talagang mayroong ibinibigay. Yun po yun. So, this is the role or the calling. He will love his family. He will love his wife. He will love his children. Mamahalin ang kanyang asawa, mamahalin ang kanyang anak na talagang hindi sasaktan. Yun po ang role ng tatay. Amen po ba? Maaaring sa panahon natin ngayon, mayroong mga tatay na kinalimutan ang kanilang mga anak. Mayroong mga tatay na kinalimutan ang pamilya. Kaya nga tayo, bilang tayo ngayon ay Kristiyano, ito'y salamin sa atin na ito pala ang dapat na mangyari sa atin. Na magkaroon ng isang Kristiyanong pamilya, magkaroon ng pamilyang may takot sa Diyos, merong pamilya na nag-aaral ng salita ng Diyos. Amen po ba? Na tayo ay inilalayo ngayon sa sitwasyon na miserable. Na nais ng Diyos sa atin ngayon ay talaga magkaroon ng isang pamilya na tumanggap kay Kristo, may takot sa Diyos, na nampalataya sa Panginoong Jesus. So, and then verse 28, tingnan niyo po. So, ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. Ito po ang role ng tatay. Love your family. Love your wife. Love your children. So, hindi talaga dapat saktan ang asawa. Hindi dapat saktan ang anak. Maaaring nakakaranas ng pagpapalo. Normal lamang po yun. Na talagang kung ang mga anak ay napalo ng tatay, normal lamang yun. Sapagkat yun po ay paraan ng pagdisiplina. So sa pagdisiplina sa mga anak, dapat ipapaliwanag kung bakit ka pinalo. At magpapaliwanag na ito yung sabi ng Bible. Diba? Na ipapaliwanag ng tatay, ano sabi anak ng Bible? Sa Ephesians chapter 6 verse 1. O tingnan po ang Bible sa Ephesians chapter 6 verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Alam mo anak, bakit kita napalo? Ito yun eh. Hindi mo ako sinunod. Diba? Hindi kita papaluin kung ikaw ay sumunod sa aking utos. Dapat mayroon laging gabay ng salita ng Diyos. Hindi yung basta lamang tayo palo ng palo. Diba? Hindi yung basta lamang tayo hindi yung lagi natin pinapagalitan, pero wala tayong based on the Word of God. So kailangan po laging meron tayong supporting verse. Kaya napakahalaga ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. So mga kapatid, mga minamahal, ito'y para sa lahat. Hindi ito para sa tatay lamang. Bakit? Kasi time will come kung ikaw ay single ngayon. Diba? Ikaw ay dalaga ngayon, ikaw ay binata ngayon. Time will come, magkakaroon ka ng anak. Yun po yun. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ito'y para sa ating lahat, hindi lamang sa tatay. Primarily, para sa tatay. Primarily, para sa nanay. Pero ito po ay para sa ating lahat. Kaya nga, Bible, ito ay batayan natin basic instructions before leaving earth. Ito yung manual ng ating pong buhay. Kaya mga kapatid, mga minamahal ko, ang topic natin this morning ay para sa tatay, especially to be para sa ating lahat na. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, this is the role of the father. Lead them to Christ, and then love your family, love your wife, love your children. And then verse 23, tingnan nyo po ang verse 23, 20, 25, and 31. 23. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Verse 25, tingnan niyo po, husband, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. 31, tingnan niyo po ang inyong Bible. For this cause shall a man. Kaya mga kapatid, sa mga
mag-asawa. Kaya lang, nakakalungkot ngayon eh. May asawa na, kapiling pa ng magulang. May asawa na, ang magulang pa ang nag-aalaga doon sa mga anak. Diba? So sabi po dito, for this cause shall a man leave his father and mother. Kaya talagang mahirap ang pag-aasawa. Ang pag-aasawa, kapag nag-asawa ka na, bubukod na kayo. Bubukod na kayo. Bubuo na kayo ng sarili nyong pamilya, sarili nyong tahanan, hindi na kayo aasa pa sa inyong magulang. Ang magulang ay nakasuporta na lamang sa mga anak kapag may pamilya na. So nakasuporta na lamang sila. Pero ngayon, karamihan, ano nakikita natin? Malalaki na ang anak, madami na ang anak, nandun pa rin kapisa ng magulang. So sabi po ng Bible, for this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. Na ang lalaki ay talagang pipisan sa kanyang asawa, at sila ng dalawa ay magiging isa. Kaya mga kapatid, mga minamahal sa mga binata at dalaga na nandito ngayon, ganito po ang nag-aasawa. Amen po ba? So, talagang dapat meron kang sariling trabaho. Diba? Dapat kapag nag-asawa ka, kaya mong i-provide ang kailangan nila. Kaya mong pakainin ang iyong asawa. Kaya mong pakainin ang iyong anak. At kaya mong papag-aralin ang iyong mga anak. Kaya mga kapatid, mga minamahal, hindi madali ang mag-asawa. Kaya dapat ang mga lalaki bumubuo ng pangarap sa kanilang buhay. Ano yung pangarap natin ngayon? Paano natin bubuhayin ang ating asawa? Ang inyo lang. Diba? Ang inyong mga anak, paano nyo bubuhayin yan? So mga kapatid, mga minamahal, kaya napakahalaga ng salita ng Diyos. Ito ang magiging patayan natin para sa isang matuwid na pamumuhay. So yun po, na dito ang isang tungkulin ng tatay o ng lalaking asawa, he will lay down his life. He will lay down his life for his family. Na talagang ilalaan niya ang kanyang buhay para sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa at anak. So iiwan ang magulang. So hindi naman ibig sabihin nun na hindi na talaga susundin ang magulang. Amen po ba? So nandoon pa rin ang relasyon bilang magulang, bilang anak. So yung po mga kapatid, ito yung the calling, ito yung role ng isang tatay. You will love or you will lead your children, your wife to Christ, to church, and you will love them, and you will lay down your life for them. Ilanaan mo talaga. So talagang dapat tatalikuran na yung barkada ay mayroong mga nag-asawa ay laging kasama pa rin barkada, happy-go-lucky. Yung mga ibang may asawa na, kapag tinawagan ng barkada, ay sama pa rin. Iniiwan ang asawa sa tahanan, iniiwan ang asawa na nag-aalaga ng anak. Na kapag tinawagan ng barkada, ay talagang sige, inom dito, inom doon. Dapat kapag may asawa na, ang priority na ay ang pamilya. So nakakalungkot lang na sa panahon natin ngayon, nag-asawa pero hindi pa rin matalikuran ang barkada. Lagi pa rin sama sa barkada. So mga kapatid, sana sa mga binata, dalaga na nandito ngayon, kapag kayo'y nag-asawa, priority nyo na ay ang pamilya. Hindi na ang barkada. So yun po. Kaya ang budget, yung pera na pinagtrabahuhan, sinusulit, di ba? Sa asawa. So yun po yun. Okay? So yun po ang role ng tatay or ng asawang lalaki. And then punta po tayo sa verse 25 ng Ephesians chapter 5 verse 25. Husbands, love your wives, even as Christ. Even as Christ. So dito titignan po natin the character.
Ano ang karakter na dapat na mayroon ang asawang lalaki? So ito naman po'y para din sa lahat, hindi lamang sa mga tatay, hindi lamang sa mga asawang lalaki. Kaya makinig po ang bawat isa. Dapat kayo po, kapag nandito kayo sa church, meron kayong notebook, meron kayong ballpen, sinusulat ninyo, para ito po inyong reviewer pagdating sa inyong tahanan. Amen po ba? So the character, ito ang titingnan po natin. Ang karakter ng isang tatay, ang karakter ng isang asawang lalaki should be loving husband, loving father, mapagmahal na asawa, mapagmahal na ama. Ito ang dapat na maging karakter natin lahat, na tayo ay mapagmahal, sapagkat ang utos sa atin ng Panginoon Jesus, love your enemies. Di ba? Dapat talaga ang isang Kristiyano na tumanggap kay Kristo ay mapagmahal na tao na. Diba? Na hindi na wala nang galit dito sa kanyang puso, sa kanyang dibdib. So loving husband, loving father, at ang karakter, sabi nga dito, even as Christ, katulad ni Kristo. So dapat ang tatay ay long suffering. Meron siyang karakter na long suffering. Matiisin talagang ito po ay long suffering. Kasi habang buhay na kayong magsasama. Hindi naman ito contractual eh. Diba? Kaya nandoon ang long suffering both. Hindi lamang sa lalaki kundi sa babae. Na talagang dapat kayo po ay long suffering. Kasi diba, Sister Kerubin? Titiis ka ba? Okay, nagtitiis. So, long suffering yan. Hindi yan short suffering. So, kayo ay merong engagement ring, meron kayong wedding ring, and then meron kayong long suffering. Wag na yung pang-apat ha. Boxing ring and sparring. Alisin nyo na yun, kalimutan nyo na yun. Kalimutan nyo na ang boxing ring and sparring. Kaya yung sa mga tinuturuan ni Kuya Luis, ni Brother Luis, ng sikaran, ang huling ituturo sa inyo ni Kuya Luis ay run, takbo. Okay? So, mas magaling si babae sa karate, takbo ka na. Karate and duit, tumakbo ka na. Baka mga pag-asawa mo magaling sa karate, tumakbo ka na. Okay? So mga kapatid, mga minamahal, so yun po, na dapat ang karakter natin ay long suffering. Amen? Dapat pinag-aaralan natin, pinapahaba natin, ini-extend natin yung ating suffering, yung ating patience, di ba? Yung ating pagtitiis. So yun po mga kapatid, and then dapat ang karakter ng isang lalaki at nating lahat ay dapat tayo po'y loyal. Di ba? Loyal. So loyal tayo sa ating asawa, kayo lang. Loyal kayo sa inyong asawa. Na kahit kayo nakatalikod na, di ba? Kahit kayo napapunta sa ibang lugar, saan isuot ninyo yung singsing at pinapakita, sorry, I'm taken. Sana gano'n, di ba? Sorry, I'm taken. Di ba? I'm married. Totally damaged. Di ba? So dapat gano'n, suot ang singsing, tanda ng inyong pagiging tapat sa inyong asawa at na talagang, kasi meron nangyayari talaga na kapag nandun na sa ibang lugar, ginala ako. So dapat kahit saan tayo naroon ay talagang maging tapat tayo sa ating asawa, sa inyong mga anak. Maging tapat po kayo. And then, forgiving. Ito ang dapat na karakter ng isang tatay. Kasi wala namang perfect. Lahat tayo nagkakamali. Kaya lagi tayo magpapatawad sa ating asawa, lagi tayo magpapatawad sa ating mga anak. Na kung paano tayo pinatawad ni Kristo, ang sabi nga po ng Colossians 3:13, tinan niyo po yung Bible sa Colossians chapter 3, verse 13. Colossians chapter 3, verse 13. Sabi po dito, forbearing one another, forgiving one another. So magtiisan sa isa't isa.
So bilang Kristyano, iba-iba tayo ng ugali at minsan talagang binubuwan, di ba? Bilog ang buwan. Kaya talagang forbearing one another. Magtiisan sa isa't isa. Yan dapat ang karakter natin lahat, hindi lamang ng tatay. Nung isang gabi, kaganda ng buwan, ang laki. Diba? So, minsan may mga Kristiyanong binubuwan. Kaya dapat talagang magtiisan sa isa't isa. Forgiving one another, magpatawaran sa isa't isa. If anyone have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Sana hindi tayo yung lagi na lang tayo paulit-ulit na pinatatawad. Diba? Nakakainis din naman yun yung paulit-ulit tayo pinatatawad. Ano ba naman to? Sis, pinatawad na kita ng isang araw. Ngayon ba, patatawarin na naman kita? Dapat makita sa atin na tayo po'y magbago. Okay? Magbago. So yun po ang dapat na maging karakter ng isang tatay at nating lahat. Forgiving, mapagpatawad. Amen po ba? And then next na dapat na makita ang karakter ng isang tatay, fearing God. Kaya sa mga babae, kung kukuha kayo ng mapapangasawa o kung kayo tatanggap ng manliligaw ninyo, di ba? Ay dapat yung may takot sa Diyos. Yun, fearing God. Hindi yung, ay gwapo, tatanggapin ko na ito, pastor, gwapo ito eh. Di ba? Hindi ganon. Na nakakita ka ng gwapo, nangitian ka, wow, tinilig ako sa ngiti niya. Di ba? So, ito na yun. Hindi ganon. Dapat, tingnan ninyo kung ang lalaking ito ay may takot sa Diyos. Di ba? Fearing God. Kaya mga kapatid, ang piliin ay Kristyano. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 6, verse 14. Tingnan niyo po yung Bible. 2 Corinthians chapter 6, verse 14. Nandiyan na ba kayo? Be not unequally yoked together with unbelievers. So, kung mayroon kang manliligaw at hindi yan Kristyano, i-reject mo na. Tanggihan mo na. Diba? Kasi ang sabi po ng Bible, be not unequally yoked together with unbelievers. So kung ang nanliligaw sa iyo ay hindi Kristyano, tanggihan mo na. Pastor, sagutin mo na. Bahala kayo. Sabi nun. Okay. Si brother to sabi nun. Okay. So sabi po dito, be not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness. Kaya kung yan po ay hindi mananampalataya, ay talagang tanggihan mo na. Kung hindi yan mananampalataya, huwag mong ligawan. Kung hindi yan mananampalataya na nanliligaw sa iyo, sorry, I'm a Christian. Yun. Okay? So yun po ang sabi ng Bible. So ito po ang dapat na maging karakter ng isang tatay at naging lahat. May takot sa Diyos. Kasi kung yan ay may takot sa Diyos, katulad yan, diba, si Brother Alvin wala dito, nasa parko. Dahil may takot yan sa Diyos, di ba, Che? Go yan yan, Che. Hindi yan ipagpapalit si Che, di ba? Hindi ipagpapalit sa kaninong babae. So mga kapatid, mga minamahal, kaya talagang panatag ang kalooban ni Che, si Brother Alvin, walang iba. Nag-iisa si Che sa buhay ni Brother Alvin. Sana. Diba? Kaya, yan asahan mo, Sister Ella, hindi kayo magpapalit ngayon ni Brother Raymond. Nag-iisa ka ngayon sa buhay, sa puso ni Brother Raymond. Diba? Nandito si Brother Ed. Diba? Nandito si Brother Ed. Si Sister Ma'am Aileen nandoon sa sukat. Pero tiwala si Ma'am Aileen, si Sister Aileen, na kahit hindi sila nagkakasama, hindi sila nagkikita, wala silang communication, hindi sila lagi nagkakatawagan, tiwala si Sister Aileen, si Ma'am Aileen, kay Brother Ed, na hindi siya ipagpapalit. Ano bang awitin yun?
May awitin yan eh. Hindi ipagpapalit. Hindi ko alam yun. Okay. So dapat kay Richard o kay Robin, di ba? So hindi ipagpapalit kay Richard o kay Robin. Yun yun. So, mga kapatid, mga minamahal, dapat ang karakter ng isang tatay ay talagang may takot sa Diyos and then godly. Godly dapat maka-Diyos. Kung pipili din lang naman kayo, ay piliin nyo yung maka-Diyos. Tingnan po natin ang Ephesians chapter 5. Verse 18. Ano sabi po dito? Ephesians chapter 5 verse 18. Sabi po ng Bible sa verse 18, sabi po dito, and be not drunk with wine. So, kung yan ay maka-Diyos, hindi yan lasenggo. Kaya talagang pumili ka ng isang taong maka-Diyos. May takot sa Diyos para kahit mapalayo ka, mananatiling tapat, mapalayo ka, ang sweldo niyan ay hindi babawasan pambili ng alak. Diba? At mahirap talaga kapag ang isang lalaki ay naging lasenggo sapagkat yan ay mangumbag. Diba? Manununtok yan. Ang tao kapag nalalasing talaga nag-iiba ang ugali. Nanununtok, nananakit. Diba? At kapag yan ay talagang nalalasing, maghahanap yan ng iba. So yun po mga kapatid, mga minamahal, dapat ang piliin ay maka-Diyos. Kaya talaga sabi pa rin po dito sa Bible, tingnan niyo po ano pong Bible, sa verse 3, but fornication and all uncleanness or covetousness, let it not be once named among you as becoming saints. Kung yan po ay maka-Diyos, hindi yan maghahanap ng iba para sipingan. Diba? So yun po yun. Fornication, ito po yung pagtatalik, pagsasama ng hindi kasal. So mga kapatid, mga minamahal, ang piliin ninyo ay maka-Diyos. Okay? And then, ang tatay, ang dapat na maging karakter ng tatay ay strong. Strong ang tatay, kaya nga haligi. Mahirap kapag ang haligi marupok. Diba? Mahirap yun. Kita niyo ba yung haliging yun? Diba? So, kung pagmamasdan natin talagang malakas, matibay, kayang pasanin ang pamilya, kayang dalahin ang pamilya. So, ang tatay ay dapat malakas, matibay. Alam niyo po, isa nagpapatibay sa mga tatay ay yung makita lang nandyan ang asawa nakasuporta. Diba? Alam niyo, ang tatay po po, akala ninyo yan ay matibay talaga. Pero minsan, nabibigatan din po yan, yung tatay. Alam nyo, akala nyo na ang mga tatay ninyo talaga malakas. Pero ang mga tatay ninyo, minsan umiiyak yan. Hindi lamang ipinapakita sa inyo. Sapagkat ang tatay ay maraming pinagdadaanan, maraming dinadala, maraming iniisip ang tatay. Kaya dapat ang mga anak ay huwag pasaway. Diba? Kaya minsan, ang mga anak minsan ay napapagalitan agad kasi hindi nakikita ng anak yung problema na pinagdadaanan ng isang tatay bilang isang haligi ng tahanan. Tapos agad ang anak ay nagagalit. Di ba? So ang tatay ay maraming problemang pinagdadaanan. So marami siyang iniisip. Kaya dapat ang mga anak ay nagiging masunurin sa kanilang mga tatay na hindi nagiging pabigat. Amen po ba? Kasi talaga ang tatay, siya po ang nagdadala ng pamilya. Kaya sa mga anak na nandirito ngayon, huwag kayong pasaway sa inyong magulang. Kung sino man ang tumatayo ng magulang ninyo, huwag kayong pasaway. Kasi marami silang pinagdadaanan, marami silang iniisip. Amen po ba? Yung i-provide ang inyong mga gamit sa school, yung i-provide ang inyong mga pagkain. Diba? Halos talagang, alam nyo, yung isip,
Maaaring hindi yan kumikilos yung isip. Pero yung isip natin, napapagod po yan. Tanungin ko kayo, kaya nyo bang bilangin yung mga pumapasok sa inyong isipan? Di ba napakarami ng pumapasok sa ating isipan? At dahil maraming pumapasok sa ating isipan, ito yung nagiging cause na kung bakit napapagod din ang ating isip. Yun po yun. Ang ating isip ay napapagod din. Minsan hindi nyo alam na napapagod ang inyong isip. Pero yung pinapapagod. So yun po mga kapatid, mga minamahal, ang tatay ay dapat maging strong. Ito ang maging dapat na katangian ng isang tatay. Amen po ba? So siya po ay dapat maging mapagmahal, mapagpatawad, at mapagtiis, matapat, at may takot sa Diyos, maka-Diyos, at malakas. So yun po. And then the last mga kapatid, mga minamahal, 21-22 ng Ephesians chapter 5 verse 21. So the calling, the character, and then 21-22, tingnan nyo po. Submitting yourselves one to another in the fear of the Lord. Wives, submit yourself unto your own husbands as unto the Lord. And then Ephesians chapter 6 verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. So mga kapatid, mga minamahal, doctoral. Ito naman po yung reward ng tatay. Alam niyo po, na kapag birthday ni tatay, mabigyan ng bagong t-shirt. Na kapag birthday ni tatay, mabigyan ng cash. Diba? Na kapag birthday ni tatay ay mabigyan ng clothes, ng damit. So kapag birthday ni tatay, mabigyan ng car, ng kotse. Maganda yun. Pero ang pinakamagandang crown, ang pinakamagandang reward ng isang tatay na may bibigay po natin sa kanya ay yung ating submission, yung ating obedience, yung ating pagsunod sa kanila. Ay binigyan mo nga ng 10,000, pero pinagmumura mo naman, hindi mo naman sinusunod. Mahirap yun. Diba? Para ba magaling po, hindi na lang ako binigyan ng 10,000. Ay hindi rin naman ako sinusunod eh. Diba? Ay binigyan nga ng 10,000, pero kasabay noon, binigyan din naman ng sama ng loob. Diba? Para bagang lugi pa. Ay kapag binigyan natin ng sama ng loob ang ating magulang, magkakasakit yan. Nag-gets mo ba? Yung pagbibigay natin ng sama ng loob sa ating magulang, ito'y nag-focus sa kanila ng sakit. At kapag nagkasakit ang ating magulang, ipapagamot natin. So ito po yung pinakamagandang may bibigay natin sa kanila. Na ito yung kanilang crown, ito yung kanilang reward, na atin silang sundin. Amen po ba? Na tayo sumunod sa kanila. So it is good to give them cash, to give them clothes, to give them car. Pero ang pinakamagandang may bibigay sa kanila ay yung sundin po natin sila. At mahalin natin sila, loving, mahalin. So kung mahal natin ang ating magulang, mahal natin ang ating tatay, mahal natin ang ating asawa, ay talagang dapat ito yung magandang may bibigay sa kanila. Mahalin sila. Love him and respect him. Igalang. Kaya lang, maraming mga anak ngayon, wala nang paggalang sa magulang. Kasi nga, hindi na sumusunod. Utusan mo, tawagan mo, wait lang. Di ba? Pagod na si nanay sa paglalaba, si anak naman nandoon, nagpo-computer, si anak ay naglalaro ng cellphone. Di ba? Pagod na si nanay, pagod na si tatay sa pagtatrabaho, tapos ang mga anak nasaan, nandoon sa galaan. Di ba? Pagod na si nanay sa paglalaba, nandoon si anak, nasa kapitbahay, tinatakasan ng gawaing bahay, umaalis sa tahanan. Ay, alis muna ako, pupunta muna ako doon. Diba? Tinatakasan ng gawaing bahay. Sana ang mga anak, kayo'y malakas, ang nanay ninyo at tatay ninyo pagod na. Tulungan po natin sila bilang ating paggalang. Sa pagtatapos mga kapatid, Ephesians chapter 5 verse 16-17. Tapos na po tayo.
Ephesians chapter 5, verse 16-17. Redeeming the time, because the days are evil. Wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Mga kapatid, mga minamahal, maiksi ang buhay. Sa mga anak na nandirito ngayon, at sa ating lahat, pakamahalin na natin ang ating magulang, pakamahalin na natin ang ating asawa, ang ating tatay, pakamahalin na natin, pakamahalin na ang mga asawang babae, redeeming the time, because the days are evil. Hindi natin alam ang mangyayari sa araw ng bukas. Viral ngayon. Anong viral? Yung sa India, isang eroplano, sumabog. Ilan na namatay? Nasa 290 ang namatay. Maring nung sila'y sumakay, pumunta ng airport, masaya sila. Diba? Pupunta sila sa isang lugar na akala nila'y mabubuhay pa sila sa araw ng bukas. Kaya mga kapatid, ngayon yung araw na dapat natin ipadama sa bawat isa ang ating pag-ibig, yung ating pagmamahal. Ito ang araw na dapat talaga ngayon, ang araw na tayo sumunod sa kanilang mga utos. Hindi bukas, ay saka na ako susunod sa aking magulang. Bukas na lang. Galit kasi ako ngayon eh. Diba? Galit ako ngayon, hindi ako susunod sa kanya. Hindi po ganon. Hindi natin alam ang mangyayari sa araw ng bukas. Are you listening? Diba? Hindi natin alam ang mangyayari sa araw ng bukas. Hindi natin pwedeng sabihin bukas ay buhay pa tayo. Redeeming the time, because the days are evil. So iparamdam na natin ngayon sa ating mga anak ang ating pagmamahal sa kanila, ang ating pag-ibig sa kanila. Ngayon, hindi po bukas, hindi sa isang linggo, hindi sa isang buwan. Redeeming the time, because the days are evil. Love your family, lead your family to Christ, to church, and look on God's word to establish better family. To establish better family. Ngayon ay dapat natin talagang patatagin ang ating pamilya. Ngayon ay dapat natin ayusin ang ating sarili. Kasi minsan ang ibang mga anak, bakit ang ibang pamilya napakaganda? Diba? Tinitingnan yung ibang pamilya. So dapat ikaw mismo, i-establish mo ngayon na maging maayos kang anak, maging maayos kang asawa. So ngayon ay establish mo, ayusin mo ang iyong sarili. Huwag kang humanap ng maayos na pamilya. Huwag kang humanap ng maayos na tatay sapagkat walang perfect na tahanan. So look on God's word to establish better family. Tingnan natin ang salita ng Diyos. Aralin natin ang salita ng Diyos. Isabuhay natin ang salita ng Diyos upang magkaroon ng maayos, matibay na pamilya. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, redeeming the time, because the days are evil. Sa bawat araw, maraming na aksidente. Sa bawat araw ay mayroong namamatay. Kaya sana kung tayo man po ay lumisan sa mundong ito, sana katulad nga po ni Brother Robert, na-establish niya ang kanyang asawa, na-establish niya ang kanyang mga anak na maglingkod sa Diyos, magtapat sa Diyos. To God be the glory. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y buko, bumigit ay manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong pong banal na salita na aming po napag-aralan. Nawa ito po'y tumimo sa puso at isipan ng bawat isa. Nawa ito po maging sandigan namin sa pagkakaroon ng isang maayos na pamilya. Salamat sa mga tatay na nandito ngayon na patuloy nilang pinangungunahan ang kanilang pamilya at talagang dinadala, inaakay ang kanilang pamilya sa paglilingkod sa iyo po, aming Panginoon. Pagpalain po sila at nawa po, Panginoon, ang mga tatay ay patuloy na suportahan ang kanilang asawa, ang mga tatay ay patuloy na suportahan ang kanilang mga anak. Nawa ang mga tatay ay talagang makita sa kanila ang isang mabuting halimbawa at na talagang maghari sa buhay ng bawat isa ang pagmamahal. Salamat po, Ama.
Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.